Isang educational trip sa isang bansang papaunlad. Seryoso ka ba? Ang Wellington Women's College, isa sa top 5 all-girls schools sa Amerika. Isang kaganapan na hindi pa nangyayari sa 150 taong kasaysayan ng eskwelahan ang biglang naganap. 30 estudyante ng grade 12 ang nagtipon-tipon para magprotesta sa harap ng kanilang history teacher. Mayroon lamang isang dahilan. Ang destinasyon ng educational trip ay itinalaga sa Pilipinas. Si Ashley Davenport, anak ng isang executive, ay nagpost sa social media na pinipilit siyang mag-educational trip sa Pilipinas, isang bansa na puno lang ng kaguluhan sa politika, problema ng mga bansang papaunlad. Hindi Paris, hindi Rome, kundi isang mahirap na bansa sa Asia, isang mapanganib na bansa na may hindi matatag na politika. Ngunit 7 araw pagkatapos, ang pananaw sa mundo ng mga batang babae na ito ay tuluyang nagiba. Ang pagmamalaki sa 150 taong kasaysayan ng kanilang eskwelahan ay nagkawatak-watak. At sa kanyang social media, isang mensahe na lubos na naiiba ang lumitaw. Nagkamali kami sa lahat, mali ang lahat. Ano kaya ang nakita ng mga batang babaeng ito mula sa mataas na lipunan ng Amerika na dating minamaliit ang Pilipinas bilang isang bansang papaunlad na nagdulot sa kanila na bumalik at ipahayag sa harap ng buong eskwelahan na wala na tayong karapatang ipagmalaki ang pagiging superpower ng Amerika? Ang pag-follow at pag-like ay magiging mahalagang suporta sa pagbabahagi ng marami pang kwento. Magandang araw, ako si Ashley Davenport. Kasalukuyan akong nag-aaral ng senior year sa Wellington Women's College sa Connecticut. Para sa mga hindi nakakakilala sa eskwelahan na ito, maikling paliwanag, ito ay isang nangungunang pribadong all-girls school sa Amerika na itinatag higit 150 taon na ang nakakaraan. Ang mga alumni dito ay naging mga miyembro ng Kongreso, mga hukom at mga doktor. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa Wall Street, habang ang aking ina ay isang abogado. Isa sa mga tradisyon ng aming eskwelahan ay ang European History Educational Trip para sa mga grade 12 na estudyante. Bawat taon, bumibisita kami sa mga makasaysayang lungsod tulad ng Paris, Rome o Athens. Ang aking ate ay nakapunta rin sa Paris 3 taon na ang nakalipas at ako mismo ay laging iniisip na makakapunta rin sa isang lugar sa Europa. Ngunit nitong nakaraang Marso, ipinahayag ni Mr. Peterson, ang aming history teacher, na ngayong taon ay pupunta kami sa Pilipinas. Ang buong klase ay nanahimik. Lahat ay nag-akalang nagkamali sila ng dinig. Si Jessica, ang aking matalik na kaibigan, ay nagtaas ng kamay. Sir, sa Pilipinas po, ibig po bang sabihin, yung magulong bansa na yon? Hindi, Jessica. Ngumiti si Sir Peterson. Ang Republika ng Pilipinas, ang bansang iyon sa Timog Silangang Asya, isang bulong-bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante, kaya nagtaas din ako ng kamay. Sir, bakit biglang Asya? Hindi po ba tayo laging nag-aaral ng kasaysayan ng Amerika at Europa sa eskwelahan? Ngumiti si Mr. Peterson at sumagot, Ashley, ang mundo ay hindi lamang Amerika at Europa. Ang Pilipinas ay isang bansa na may kahanga-hangang modernong kasaysayan. 70 taon na ang nakalipas, ito ay isang napakahirap na bansa. Ngunit ngayon ito ay naging isang bansa na may mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Umiling ako. Sir, pero hindi po ba't mayroon pa rin silang hindi matatag na politika? Hindi po ba mapanganib? Matagal ng payapa ang sitwasyon at ang Metro Manila ay isa sa pinakaligtas na lungsod sa mundo, paliwanag ni Sir Peterson. Hindi ko gustong maniwala. Ligtas na lungsod? Kahit ang New York sa gabi ay mapanganib? Paano magiging ligtas ang isang bansa na dati may mga revolusyon? Pagkatapos ng klase, nagtipon-tipon kami ng aking mga kaibigan upang ilabas ang aming pagkadismaya. Napakasama. Gusto ko pa naman sanang pumunta sa Louvre Museum sa Paris. Sang-ayon si Jessica. Tama. Ano bang nakaka-interes sa Pilipinas kundi mga tabing dagat at mga lumang simbahan lang? Wala kaming pakialam doon. Idinagdag ni Madison, narinig ko rin na hindi maganda ang hangin doon. Maraming PM 2.5. Kinagabihan, nagpost ako sa Instagram. Pinilit ng eskwelahan na pumunta sa Pilipinas para sa isang educational trip. Hindi ko pa naririnig ito dati. Isang bansa na puro gulo, tulong, mga problema ng bansang papaunlad. Dumagsa ang mga komento. Oh my God, napakasama. Bakit hindi Paris? Ligtas ba talaga doon? Nagreklamo ako sa aking mga magulang. Ma,
Pupuntahin kami ng eskwelahan sa Pilipinas. Sa tingin ko, mapanganib doon. Pwede ba akong hindi pumunta? Nag-isip sandali ang aking ina at sinabi, Pilipinas? Hindi ba yan ang bansang may malalaking kumpanya tulad ng Jollibee o San Miguel? Kung tutuusin, itinataguri pa rin itong isang high-income developing country. Umiling ako. Ma, iyon ay mga kumpanya lang na maganda ang takbo, pero ang bansa mismo ay hindi pa masyadong maunlad, di ba? Ang GDP nila ay malamang na mas mababa kaysa sa Amerika. Sumingit ang aking ama. Ashley, ngayon, mas mataas ang economic growth rate ng Pilipinas kaysa sa Amerika at ang GDP per capita nila ay malapit na sa ilang estado sa ating bansa. Hindi ako naniwala. Hindi totoo. Kung ganoon, bakit gustong lumipat ng mga Filipino sa Amerika? Tumawa ang aking ama. Ngayon baliktad na. Ang mga kabataang Amerikano ang pumupunta sa Pilipinas para maging English teachers. Nawalan ako ng salita. Talaga po? Ngunit kahit ganoon, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kailangang mag-educational trip sa isang maliit na bansa sa Asia ang isang eskwelahan na may 150 taong kasaysayan, ang mga tagapagmana ng isang superpower tulad ng Amerika? Malapit na ang araw ng paglalakbay. Nagimpake ako ng walang gana at naghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. 10 bote ng deboteng tubig, isang balot ng instant food, isang malaking bote ng hand sanitizer at ekstrang tissue paper. Nakita ni Jessica ang aking bag at tumawa. Ashley, magka-camping ka ba? 7 araw lang tayo. Bakit napakaraming gamit? Seryoso akong sumagot, Jessica. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Kailangang maging handa. Noong Mayo 20, 2024, nagtungo kami sa JFK Airport. 30 estudyante at 3 guro. Lahat ay may hindi magandang mukha. Habang sumasakay sa eroplano, sabi ni Jessica, kailangan lang nating magtiis ng 1 linggo pa. Isipin na lang natin na ito ay isang homework. Napabuntong hininga rin si Madison. Sana matapos na ito at makabalik na tayo sa New York. Nagpost ako ng huling Instagram story, paalam New York. Kung makakaligtas pa ako, magkita-kita tayo sa loob ng 7 araw, kasama ang isang malungkot na emoji. Umalis ang eroplano, lumipad ng 17 oras. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, ano kaya ang maganda sa Pilipinas? Ngunit 17 oras pagkatapos, ang aking pananaw sa mundo ay malapit ng magbago ng lubusan. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lokal na oras ay 3 p.m. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw. Sa lahat ng pasahero, nakarating na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Ang temperatura ay 32 degrees Celsius at ang langit ay maliwanag. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang airport building. Kakaiba ang pakiramdam ko. Masyado itong malaki at moderno. Nang bumaba kami ng eroplano at pumasok sa terminal, ang unang gulat ay dumating. Napakalinis ng airport. Ang sahig ay kumikinang. Ang mga pader ay pinalamutian ng modernong disenyo. Ang JFK Airport sa New York ay luma at medyo marumi. Ngunit dito, lubos itong naiiba. Hinawakan ni Jessica ang aking braso. Ashley, airport ba ito? Mukha itong shopping mall. Naisip ko rin iyon. Mataas ang kisame. Dumadaloy ang natural na liwanag at may mga duty-free shops at cafes sa lahat ng dako. Si Madison, nakakalabas lang ng banyo, ay sumigaw. Nakita niyo na ba ang banyo? Para itong isang luxury hotel. May bidet pa. Dali-dali kaming tumakbo lahat para tingnan ang banyo. Totoo nga, ang mga banyo sa JFK ay standard lang. Ngunit dito, para itong 5-star hotel restroom. Naglakad kami patungo sa immigration counter at muling nagulat. May automated immigration booths dito. Scan lang ng passport, kuha ng litrato, tapos na. Hindi na kailangang makipagkita pa sa opisyal. Nakapasa kami wala pang 1 minuto. Nagulat si Jessica. Wala pang ganyan sa JFK. Ngumiti si Mr. Peterson at sumagot. Ang NAIA ay ilang beses nang narank bilang isa sa pinakamahusay na paliparan sa mundo, paramihan. Karamihan sa mga paliparan sa Amerika ay hindi man lang nakapasok sa top 10. Kinuha namin ang aming mga bag at lumabas. Naghihintay na sa amin ang lokal na tour guide. Siya si Ate Nida, isang babae na nasa late 20s, na matatas magsalita ng Ingles. Maligayang pagdating po. Ako po si Nida, ang inyong guide. Una, pupunta po tayo mula airport papuntang hotel sa Metro Manila. Magkita-kita po tayo mamaya. Tanong ko, gaano po katagal?
Mga 3 minuto po sa Airport Express train, sagot niya. 30 minuto? Nagulat ako. Mula JFK papuntang Manhattan ay tumatagal ng 1 oras. Dinala kami ni Ate Nida sa istasyon ng Airport Express train. Ang daan pababa sa istasyon ay may malinaw at malinis na signages, kumpleto sa Ingles. Hindi na kami kailangang bumili ng ticket dahil mayroon na kaming group beep card. Ang isang card lang ay pwedeng gamitin sa tren, bus, taxi at convenience store. Parang Metro card ng New York, sabi ni Jessica. Ngumiti si Ate Nida. Ang Metro card ng New York ay inspirasyon mula sa mga reloadable card system sa Asia. Dito nagmula ang orihinal na konsepto. Nagtinginan kami. Talaga po? Sumakay kami sa Airport Express train at muling namangha. Napakalinis at tahimik ng tren. Maluwag at komportable ang mga upuan, malamig ang aircon, at may libreng wifi pa. Kinuha ko ang aking cellphone at kumonekta sa wifi, pagkatapos ay sinubukan ang bilis nito. Ang download speed ay umabot ng 150 megabits per second. Jessica, tingnan mo ito. Mas mabilis ang internet dito kaysa sa bahay namin. Nagulat si Jessica. Paliwanag ni Ate Nida. Ang Pilipinas po ay may 5G network coverage sa buong bansa. Kahit sa underground train, sa tunnel, o kahit sa underground parking, may internet signal pa rin po. Bulong ni Madison. Ang subway sa New York. Pagbaba mo sa ilalim ng lupa, nawawala na ang signal. Tahimik na umandar ang tren. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang tanawin ng Metro Manila, matatayog na gusali, neon lights. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating kami sa Ayala Station, on time. Naisip ko, 30 minuto, on time na on time. Paglabas ng istasyon, ang tanawin ng Metro Manila ay nasa harapan namin. Matatayog na gusali, maliwanag na neon signs, at ang mahalaga, napakalinis. Ang mga kalsada sa New York ay medyo marumi, ngunit dito, halos walang makitang basura. Sa bus papuntang hotel, sinabi ni Ate Nida, bukas po, sisimulan na natin ang ating tour program. Lilibot tayo sa Metro Manila, bibisitahin ang isang high school sa Pilipinas at gagawa ng iba't ibang aktibidad. Maghanda po kayo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ay abala, ang mga tao ay nagmamadali, at may kakaibang pakiramdam ng kalinisan at kaayusan. Bulong ni Jessica, Ashley, mukhang mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Tumango ako. Higit pa sa inaasahan, pero hindi pa rin ako panatag. Ito ay maaaring fasad lang na ginawa para sa mga turista. Baka ang airport at istasyon ng tren lang ang maganda. Ang totoo, siguro bukas pa natin makikita. Ang hotel na tinuluyan namin ay isang 4-star hotel sa Makati. Napakaganda ng mga amenities, malinis ang kwarto, malambot ang kama, moderno ang banyo. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang unang araw ay hindi masama. Sa totoo lang, napakaganda. Ngunit nagtataka pa rin ako kung ito ba ay isang larawan lang, isang fasad na inihanda para salubungin ang mga dayuhang turista. Bukas siguro malalaman. Binuksan ko ang Instagram at nag-post ng story. Unang araw sa Pilipinas. Mas maganda ang airport kaysa sa inaakala ko, ha? Kasama ang isang gulat na emoji. May pumasok na komento. Talaga? Akala ko mahirap na bansa yan, ha? Ang totoo, bukas pa natin makikita. Ganoon din ang naisip ko. Ang totoo, bukas pa natin makikita. Ngunit ang aking hula ay lubos na nagkamali. Kinabukasan, sumakay kami sa MRT. Sinabi ni Mr. Peterson, ngayon, gagamitin natin ang pampublikong transportasyon para libutin ang lungsod. Ang MRT ng Metro Manila ay isa sa pinakakumplikado, ngunit pinakamahusay na sistema sa mundo. Lihim akong tumawa. Tren? Hindi ito mas maganda kaysa sa New York subway. Ang New York subway ay may kasaysayan na higit sa 100 taon. Naglakad kami pababa sa istasyon malapit sa hotel. Nang bumaba kami sa hagdan, ang unang gulat ay dumating. Napakalamig. May aircon. May aircon din ang istasyon ng tren? Gulat na sabi ni Jessica. Ang New York subway sa tag-init ay parang impyerno. Walang aircon, ang temperatura ay umaabot ng 40 degrees. Halos himatayin na ako sa New York subway noong tag-init. Ngunit dito, napakalamig at komportable. Bumaba kami sa platform at ang pangalawang gulat, platform screen doors. May salamin na harang sa pagitan ng platform at ng riles ng tren, kaya walang panganib na mahulog ang mga tao. Walang ganyan sa New York, sabi ni Madison.
Bawat taon maraming tao ang nahuhulog. Oo nga, halos walang platform screen doors sa New York subway. Tumingin kami sa information board ng tren. Susunod na tren sa loob ng 2 minuto. 2 minuto? Seryoso ka? Nagulat si Jessica. Ang New York subway, normal na dumarating bawat 5,015 minuto. Lalo na sa weekend o gabi, mas matagal pa. Pagkalipas ng 2 minuto, dumating nga ang tren. Bumukas ang pinto at pumasok kami. Ang pangatlong gulat, napakalinis ng tren. Ang New York subway ay medyo luma. Sira-sira ang mga upuan, marumi ang sahig. Minsan nakakakita pa ng mga daga na tumatakbo. Ngunit dito, naiiba. Malinis ang mga upuan, kumikinang ang sahig, ang mga hawakan ay parang bago, at ang pinakahanga-hanga ay may internet signal. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang Instagram. Ang video ay tumutugtog ng tuloy-tuloy, walang putol. Jessica, may internet sa tren. Sinubukan ni Jessica ang kanyang cellphone at lumaki ang kanyang mga mata. Wow! Ang New York subway, pagbaba sa ilalim ng lupa, nawawala na ang signal. Oo nga, ang New York subway, habang tumatakbo sa ilalim ng lupa, walang internet signal. Kaya ang lahat ay nagbabasa ng libro o nakaupo lang. Ngunit dito, lahat ay nakayuko, tinitingnan ang kanilang mga cellphone, nanonood ng video, naglalaro o nagpapadala ng mensahe. Paliwanag ni Ate Nida. Lahat po ng linya ng tren sa Metro Manila ay may 5G coverage, kahit sa mga tunnel. Mabilis pa rin ang internet speed. Bulong ni Madison. Ang subway sa bahay namin ay parang 50 taon na ang huli. Tumingin kami sa screen sa tren. Mayroong tumpak na pagpapakita ng oras kung kailan darating sa susunod na istasyon. Halimbawa, susunod na istasyon sa loob ng 2 minuto 30 segundo. At dumating nga ito sa loob ng 2 minuto 3 segundo. Tumpak hanggang segundo. Kailangan naming lumipat ng linya ng tren at ang ika-4 na gulat ay dumating. Ang koneksyon sa pagitan ng mga istasyon ay may elevated walkway na nakakonekta sa isang shopping mall. May convenience store, cafe, bakery, cosmetic shop, clothing store, kumpleto. May mall ang istasyon ng tren? Sigaw ni Jessica. Ang koneksyon ng subway station sa New York ay isang makitid, marumi, mabaho na walkway at walang anuman. Ngunit dito, naiiba. Malinis, maliwanag at puno ng mga tindahan. Huminto kami sandali upang tumingin-tingin. Sa convenience store, may mga ready-to-eat na pagkain at inumin na ibinebenta. Sa cafe, may amoy ng masarap na kape. Sabi ni Madison, pwedeng manatili dito. Buong araw, lumipat kami sa isa pang linya ng tren. Sinabi ni Ate Nida na ang MRT ay tumatakbo sa bilis na hanggang 80 kilometro, kaya mabilis ang paglalakbay mula sa sentro ng lungsod patungo sa labas. Sinubukan kong kalkulahin kung sa New York, ang paglalakbay sa parehong distansya ay tatagal ng hindi bababa sa 30 minuto. Nakarating kami sa SM North EDSA Station. Pagkalabas ng istasyon, nakita namin ang isa pang kahanga-hangang bagay. May mga elevator at escalator sa bawat labasan. Maraming subway station sa New York ang walang elevator, kundi hagdan lang, na nagpapahirap sa mga gumagamit ng wheelchair o nagtutulak ng stroller. Ngunit dito, naiiba. Bawat istasyon ay may maraming elevator at escalator. Sinabi ni Mr. Peterson, nagsimulang magbigay ng serbisyo ang MRT ng Metro Manila noong 1999, halos 100 taon na mas huli kaysa sa New York. Ngunit ngayon, mas abante na ito kaysa sa New York. Kailangan kong tanggapin. Totoo iyon. Ang MRT ng Metro Manila ay mas mahusay kaysa sa New York. May aircon, platform screen doors, internet, tumpak na oras ng pagbiyahe, shopping malls sa istasyon at mga elevator. Wala sa mga ito ang New York subway. Naglakad kami patungo sa SM North EDSA Complex, isang shopping area na may mga cosmetic shops, clothing stores at restaurants. At nakita namin ang isa pang kahanga-hangang bagay. May libreng public Wi-Fi. Binuksan ko ang aking cellphone at naghanap ng Wi-Fi. May network na nagngangalang Manila Free Wi-Fi na lumitaw. Sinubukan kong kumonekta at agad itong gumana. Sinubukan ko ang bilis nito at nakakuha ng 50 Mbps. Gulat na sabi ni Jessica, libreng Wi-Fi, napakabilis. Sa New York, may public Wi-Fi din pero mabagal. Madalas nawawala ang koneksyon at mahirap kumonekta. Sabi ni Madison, Ashley, mukhang may mali tayong pagkakaintindi. Ganoon din ang pakiramdam ko.
na ang Pilipinas ay isang bansang papaunlad kahit ang tren lang ay mas abante na kaysa sa Amerika. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na gulat ay darating ngayong gabi. 7 p.m. Nakabalik na kami sa hotel. Sinabi ni Mr. Peterson, ngayong gabi ay may libreng oras kayo, ngunit pumunta kayo sa night market at bumalik bago mag 11 p.m. Nabulungan ang mga estudyante. 11 p.m. Ang mga 16 anyos na babae ay pwedeng lumabas hanggang 11 p.m. Tumawa ang guro. Hindi ito New York. Ligtas ang Metro Manila sa gabi. Ayoko nang maniwala. Sa New York, bawal lumabas pagkatapos ng 9 p.m. lalo na ang mga batang babae. Ang pamilya ko ay nakatira sa isang magandang lugar. Ngunit sa gabi, mapanganib pa rin. Mayroong mga pagnanakaw, krimen at sexual assault. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng aking mga magulang na lumabas pagkatapos ng paglubog ng araw. Ngunit seryoso ang sinabi ng guro. Sasama si Ate Nida at kailangan ninyong magkasama bilang isang grupo. Huwag kayong mag-alala. Nagtungo kami sa night market na may pakiramdam ng pagdududa at paniniwala. Sumakay kami sa tren ng mga 20 minuto. Nang makarating kami sa istasyon ng MRT sa Ortigas, Cubao, bandang 8 p.m., maliwanag ang kalsada na parang araw at puno ng mga tao. Ang mga kabataan ay naglalakad, nakaupo sa cafes, at namimili ng abala. Gulat na sabi ni Jessica. 8 p.m. na, at napakaraming tao pa rin. Paliwanag ni Ate Nida, dito po, mas abala sa gabi kaysa sa araw. Maraming tao hanggang 2 a.m. 2 a.m. Ulit ni Madison. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang kahanga-hangang bagay. Naglalakad ang isang babae mag-isa nang walang anumang pag-aalala. Isang babae ang nagja-jogging ng mag-isa sa 8 p.m. Isa pang babae ang nakasuot ng earphones, nakayuko sa kanyang cellphone habang naglalakad nang walang pag-aalala sa mga nakapaligid. Kung sa New York, hindi ito maiisip. Ang isang babae na maglalakad ng mag-isa sa gabi sa New York ay napakadelikado, lalo na ang pagsusuot ng earphones. Ito ay isang malinaw na pagpapakamatay. Tanong ko kay Ate Nida, hindi po ba mapanganib ang mga babae na iyon? Nagulat si Ate Nida. Mapanganib po? Bakit po? Paliwanag ko, sa New York, napakadelikado para sa isang babae na maglakad ng mag-isa sa gabi. May panganib na masaktan o ma-sexual assault. Nagulat si Ate Nida. Talaga po? Sa Metro Manila, halos walang ganyan. Maraming CCTV camera at madalas na nagpapatrol ang mga pulis. Tumingala ako at nakita ko ngang maraming CCTV camera. Mayroon sa bawat ilang metro at nakita ko rin ang 2 pulis na naglalakad at nagpapatrol ng kaswal. Sa New York, halos walang makitang pulis dahil sa kakulangan ng manpower, kaya bihira ang pagpapatrol. Naglakad kami sa kalsada, tiningnan ang mga cafe at clothing stores pagkatapos ay pumasok sa isang cafe. Nang makahanap kami ng upuan, tumayo si Jessica para pumunta sa banyo, ngunit iniwan niya ang kanyang bag sa upuan. Dali-dali akong sumigaw, Jessica, ang bag. Lumingon si Jessica at sinabi, ay, iwanan mo lang dyan. Babalik din ako. Naguguluhan ako. Kung sa New York, hindi ito magagawa. Kung iiwan mo ang bag mo ng 5 segundo, magnanakaw na. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, ginagawa rin ng lahat ang parehong bagay. Iniwan ang kanilang mga bag, laptop, o kahit mga wallet sa mesa at tumayo para pumunta sa banyo o umorder. Bulong ni Madison, hindi po ba nawawala ang mga gamit na iyon? Ngumiti si Ate Nida. Sa Metro Manila, kung iiwan mo ang mga gamit mo, hindi nawawala. Normal lang po para sa lahat. At totoo nga, pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Jessica at ang kanyang bag ay naroon pa rin. Sabi ni Jessica, kung sa New York, malamang nawala na iyon ngayon. Lumipas ang oras hanggang 10 p.m., ngunit maliwanag at abala pa rin ang kalsada. Nanood kami ng live music performance sa kalye at mayroong 10-10 tao ang nakikinig. 10:30 p.m. Naglakad kami patungo sa istasyon ng tren upang bumalik sa hotel. Ngunit sa harap ng istasyon, nakita namin ang isang kahanga-hangang tanawin. Mga bata na mukhang nasa elementarya ay sumasakay sa tren nang mag-isa sa 10:30 p.m. Tanong ko kay Ate Nida, pwede po bang maglakad mag-isa ang mga bata na iyon? Sagot ni Ate Nida, opo. Tapos na po ang kanilang extra classes at umuwi sila mag-isa. Ligtas po ang Metro Manila, kaya kahit elementarya ay pwedeng maglakad mag-isa sa gabi. Nagulat ako. Sa New York, hindi ito maiisip.
Ang mga magulang na magpapalakad sa kanilang mga anak ng mag-isa sa gabi ay maaaring masampahan ng kaso ng child abandonment. Sumakay kami sa tren pabalik sa hotel. Nakabalik sa hotel bandang 11 p.m. Pagkapasok sa kwarto, umupo ako sa kama. Nagtipon-tipon din sina Jessica at Madison sa kwarto ko. Sabi ni Jessica, "Nakakagulat talaga ngayong araw." Tumango si Madison. "Oo nga, nasa labas kami hanggang 11 p.m. pero hindi man lang kami nakaramdam ng takot." Sumang-ayon ako. Kung sa New York, hindi ito magagawa. Binuksan ko ang Instagram at nag-post ng story. Naglakad-lakad sa Metro Manila hanggang 11 p.m. Mas ligtas kaysa sa New York ng 6 p.m. Anong nangyayari? May pumasok na komento. "Seryoso? Hindi ka panipaniwala. Ligtas ba talaga?" Kumpiyansa akong sumagot. "Oo, ligtas talaga. Na ang Pilipinas ay isang bansang papaunlad, mas ligtas pa ang kalsada sa gabi kaysa sa New York." Ang aking pananaw sa mundo ay nagsimulang gumuho ng paunti-unti. Kinabukasan, binisita namin ang Intramuros at Rizal Park. Paliwanag ni Ate Nida ang kasaysayan ng panahon ng Kastila. Nagsuot kami ng Filipiniana para magpicture. Sa hapon, naglakad kami sa lumang bayan kung saan nagtipon-tipon ang mga lumang bahay na Kastila at naganap ang isang aksidente. Nagkamali ng tapak si Madison habang bumababa sa hagdan at sumigaw, "Aray!" Dali-dali kaming tumakbo para tingnan. Nakaupo si Madison sa sahig, hawak ang kanyang ankle. "Madison, okay ka lang?" tanong ni Jessica. Sumagot si Madison habang umiiyak. "Sobrang sakit ng ankle ko, hindi ko maigalaw." Namamaga ang kanyang ankle. Nakita ni Mr. Peterson at nag-alala. "Kailangan nating pumunta sa ospital." Naisip ko, ospital dito? Kung sa New York, paano kaya? Una, kailangang tawagan ang 911, maghihintay ng mga 30 minuto. Kapag may sumagot, ipapaliwanag ang sintomas at sasabihin sa iyo na tumawag ng ambulansya o pumunta sa emergency room ng mag-isa. Ang ambulansya ay kailangang maghintay ng hindi bababa sa 1 oras. Ngayon, ang healthcare system ng Amerika ay nasa krisis. Minsan kailangang maghintay ng higit sa 2 oras. Pagdating sa emergency room, kailangang maghintay sa pila ng average na 6 na oras. Sa gabi, mas matagal pa, higit sa 8 oras. Bago ka makakita ng doktor, kailangang maghintay para sa x-ray, maghintay para sa resulta ng x-ray ng 1,002 oras. Ang kabuang oras ay hindi bababa sa 8 oras. Kung malas, buong araw. O kaya ay pumunta sa pribadong ospital, ngunit ang gastos ay higit sa 1,500. Tiningnan ko si Madison nang may pag-aalala. Ngayong araw ay malamang na masira, ngunit kalmado si Ate Nida. "Huwag po kayong mag-alala. Malapit lang po dito ang isang pribadong ospital. 5 minuto lang po ang layo." "Pribadong ospital? Hindi po tayo nakapagpa-appointment. Pwede po bang pumasok?" Tanong ko ng gulat. Ngumiti si Ate Nida. "Hindi na po kailangang magpa-appointment. Pwede po kayong pumasok kaagad." Hindi ako naniwala. Sa New York, kailangang maghintay ng 2 linggo para lang sa appointment sa iyong regular na doktor. Paano makapasok ng walang appointment? Naghahanap si Ate Nida sa kanyang cellphone at nakita ang isang pribadong ospital na malapit. 5 minutong lakad lang. Inalalayan namin si Madison papunta sa ospital. Ito ay isang napakamodernong ospital. Pagkapasok namin, nakita namin ang isang malinis na waiting area, mayroong 2,003 pasyente. Ang receptionist ay nagsasalita ng Ingles. Ipinaliwanag ni Ate Nida ang sitwasyon. Tumango ang receptionist. "Pakiusap, maghintay po kayo sandali. Makakakita na po kayo ng doktor." Tiningnan ko ang relo. 3:15 p.m. 10 minuto pagkatapos, tinawag si Madison sa examination room. Ang doktor ay nagsasalita rin ng Ingles sa sapat na antas. Walang problema sa mga basic medical terms. Sinuri ng doktor ang ankle at sinabi na kailangang magpa-x-ray. Sa parehong palapag, mayroong x-ray room. Nagpa-x-ray si Madison. 15 minuto pagkatapos, lumabas ang resulta ng x-ray. Binuksan ng doktor sa computer screen at ipinaliwanag, hindi po sira ang buto. Grade 2 po ang sprain ng ligament. Binalutan ng doktor ang paa ni Madison ng tape at nagreseta ng pain reliever at anti-inflammatory at sinabihan siyang gumamit ng ankle support sa halip na splint na mabibili sa pharmacy ng ospital. Tapos na ang buong paggamot. Tiningnan ko muli ang relo. 3:50 p.m.
Ang kabuuang oras ay 35 minuto, hindi ako naniwala. Kung sa New York, tatagal ito ng hindi bababa sa 8 oras. Ngunit dito, natapos ang lahat sa loob lamang ng 45 minuto. Pumunta kami sa billing counter. Nag-aalala kung magkano ang kailangang bayaran. Sinabi ng empleyado na ang konsultasyon at x-ray ay nagkakahalaga ng 11,200, x 2,000. Magkano po yan? Tanong ni Mr. Peterson. Kinuha ni Ate Nida ang calculator. Mga 60 po. 60. Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga tainga. Kung sa pribadong ospital sa New York, malamang ay 1,500 na. Kung sa pampublikong ospital, libre, ngunit kailangang maghintay ng 8 oras. Ngunit dito, 60 lang ang binayaran sa loob ng 35 minuto. Bumili kami ng ankle support sa pharmacy na nagkakahalaga ng mga 30. Sa taxi pabalik sa hotel, sabi ni Madison, "Hindi ako makapaniwala, tapos sa 35 minuto." Nagulat din si Jessica. Kung sa New York, malamang ay mananatili tayo sa ospital buong araw. Sinabi ni Mr. Peterson, ang healthcare system ng Pilipinas ay napaka-epektibo, madaling ma-access, at hindi mahal. Tumango ako. Kailangang tanggapin ito. Kinagabihan, may mas kahanga-hangang nangyari. Tumunog ang cellphone ni Madison. Ito ay isang numero ng telepono mula sa Pilipinas. Sinagot niya, at ito ay tawag mula sa ospital na pinagpagalingan niya kanina. Magandang araw po. Tumawag po kami mula sa ospital. Kayo po ba, yung pasyente na nagpagamot ng ankle kanina? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Gulat na sumagot si Madison. Opo, mas maganda na po ang pakiramdam ko. Mabuti po kung ganoon. Kung may nararamdaman po kayong kakaiba, pwede po kayong bumalik para magpa-check up ulit. Wala na po kayong babayaran, sabi ng nurse. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Madison ang aming mga mukha. Tumawag ang ospital para magtanong tungkol sa aking kalagayan, sabi ni Jessica. Ang mga ospital sa New York, kahit appointment confirmation text, hindi pa ipinapadala. Nagulat din ako. Ito ay customer service level. Sa Amerika, hindi ito maiisip. Kinagabihan, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, nasaktan si Madison. Kung sa New York, malamang buong araw na ang nasayang. Ngunit dito, natapos sa 35 minuto at ang gastos ay 60 point, hindi umabot sa 1,010 ng sa New York. Paano nagagawa ito ng Pilipinas? Akala ko ang Pilipinas ay isang bansang papaunlad, ngunit ang lahat ng nakita ko ay mas mahusay kaysa sa Amerika. Parehong ang airport, ang tren, ang kaligtasan sa gabi, at ngayon ang healthcare system. O baka nagkamali ako sa simula pa? O baka ang Amerika ang nahuhuli? Nasa kalahati pa ang trip. Kailangan pang hintayin ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, binisita namin ang isang international high school sa Metro Manila bilang bahagi ng isang cultural exchange program. Pagdating sa harap ng eskwelahan, naganap ang unang pagtataka. Napakamoderno ng gusali ng eskwelahan. Ito ay isang 5 palapag na gusali na gawa sa salamin at konkreto na mukhang malinis at maliwanag. Ang aking eskwelahan, ang Wellington College, ay isang gusali na Victorian style, 150 taon na ang edad. Bagaman mukhang may kasaysayan, napakaluma na nito. Sa taglamig, hindi maganda ang heating system. Sa tag-init, walang aircon, napakainit. Ngunit ang eskwelahan na ito ay naiiba. Pagkapasok sa silid-aralan, dumating ang pangalawang pagtataka. May aircon sa bawat kwarto at may air purifier pa. Mayroong smartboard, isang malaking screen na pwedeng pindutin ng guro para magpalit ng screen. Ang mga lamesa at upuan ay moderno, mukhang idinisenyo ayon sa ergonomics. Bulong ni Jessica. Ang eskwelahan namin ay gumagamit pa rin ng 100 taong gulang na mga kahoy na lamesa. Isang kinatawan ng estudyanteng Filipino ang nagpresenta sa Ingles tungkol sa eskwelahan at sa Philippine Educational System. Nagulat ako. Napakagaling ng accent. Halos parang native speaker ang Ingles ng estudyante. Pagkatapos ng presentasyon, nagpangkat-pangkat kami at nakipag-usap sa mga estudyanteng Filipino. Ang aking grupo ay may isang babaeng estudyante na 17 taong gulang. Ang pangalan ay Leah, kasing edad ko. Matatas magsalita ng Ingles si Leah. Narinig ko po na galing kayo sa Amerika? Sa New York po ba? Oo, malapit ako sa New York, sagot ko. Astig po, gusto ko rin pong pumunta sa New York. Gusto kong makita ang Metropolitan Museum of Art. Ngumiti ako. Leah, ang galing mo mag-Ingles. Saan ka nag-aral?
Sa eskwelahan po. At nag-extra English classes din po ako, sabi niya. Extra classes? Opo, pagkatapos po ng klase, nag-extra English at math classes po ako. At saka nagtanong si Leah, kumusta po ang sitwasyon sa politika sa Amerika? Narinig ko po na hindi masyadong maganda ang ekonomiya pagkatapos ng huling eleksyon. Nagulat ako. Politika? Hindi ako masyadong interesado sa politika. Nagpatuloy si Leah. Ang artikulo po na nabasa ko ay nagsasabi na pagkatapos po ng matinding political polarization, bumagal ang GDP growth rate ng Amerika at bumaba rin po ang halaga ng US dollar. Wala akong masabi. Mukhang mas alam ni Leah ang ekonomiya ng Amerika kaysa sa akin. Oras na ng lunch. Nagpunta kami sa cafeteria ng eskwelahan. Ang cafeteria ay kahanga-hanga rin, malinis at maluwag. Marami ring klase ng pagkain. Mayroong Filipino food zone, Western food zone, at Japanese food zone. Ang cafeteria sa eskwelahan ko ay hindi masyadong masarap ang pagkain. Malamig, hindi masarap, at kakaunti ang pagpipilian. Habang kumakain, tinanong ni Madison ang mga estudyanteng Filipino sa kabilang mesa, hanggang saan na kayo sa math? Sumagot ang estudyanteng Filipino, kasulukuyan po naming pinag-aaralan ang Calculus 2. Calculus 2? Nagulat si Madison. Kami, hindi pa namin tapos ang Calculus 1. Medyo mabilis po kasi ang curriculum sa Pilipinas. Sinubukan naming umupo sa isang klase. Ito ay isang English class. Inimbitahan kami ng guro bilang espesyal na bisita. Humingi ang guro sa amin na magpresenta tungkol sa kultura ng Amerika. Lumabas si Jessica at ipinaliwanag ang tungkol sa mga tradisyon, kasaysayan at iba pa ng Amerika. Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong ang mga estudyanteng Filipino. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Kumusta po ang educational system sa Amerika? Mahirap po ba ang AP exams? Sagot ni Jessica, opo, medyo mahirap din, pero nakatuon lang kami sa ilang subjects. Tumango ang estudyanteng Filipino. Kami po, nag-aaral ng 8 subjects. Ang University Entrance Exam sa Pilipinas ay kailangang mag-exam ng 8 subjects sa isang araw. 8 subjects? Nagulat si Jessica. Isa pang estudyante ang nagtanong, mga gaano po kataas ang university enrollment rate sa Amerika? Mga 60%, sagot ko. Sa Pilipinas po, mga 70%. Karamihan po ay pumapasok sa universidad. Naramdaman kong paliit ako ng paliit. Pagkatapos ng klase, naglakad kami upang tingnan ang iba't ibang amenities sa eskwelahan. Ang library ay moderno at maluwag. Mayroong 10-10 computer at may lugar para sa tahimik na pagbabasa. Ang gym ay isang indoor gym na kasing laki ng basketball court at may aircon. Ang eskwelahan ko ay walang indoor gym. Kung umuulan, kanselado ang PE class. Ang music room ay may kumpletong musical instruments, piano, gitara, drums, violin. Ang science lab ay may pinakamodernong experimental equipment. Bulong ni Jessica, mas maganda ang amenities dito kaysa sa eskwelahan natin. Sang-ayon din si Madison, mas maganda talaga. Habang lumalabas ng eskwelahan, naisip ko, paano naging mas mababa ang isang nangungunang pribadong eskwelahan sa Amerika kaysa sa isang ordinaryong international school sa Pilipinas? Totoo ba ito? Kinagabihan, pagdating sa hotel, naging magkaibigan kami ni Leah sa Instagram. Nang tingnan ko ang Instagram ni Leah, puro pictures ng pag-aaral, pagbabasa ng libro, at may pictures din ng pagbabasa ng English novels. Nahiya ako sa sarili ko. Ano ba ang ginagawa ko? Nagpost ako ng Instagram story. Ngayong araw, bumisita ako sa isang high school sa Pilipinas. Mas magaling pa sila sa Ingles kaysa sa akin. Mas advanced ang math nila ng 2 taon. Mas maganda ang amenities nila kaysa sa 150 kung taong gulang na eskwelahan namin. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. May pumasok na komento. Totoo ba? Ang galing pala ng mga estudyanteng Filipino? Sumagot ako, totoo. Kinagabihan, hindi ako nakatulog ng matagal. Ang pagmamalaki sa 150 taong kasaysayan ng eskwelahan ay nanganganib. Kinabukasan ay libreng araw. Nagpangkat-pangkat kami para mamili. Ako, si Jessica, at si Madison ay pumunta sa Greenbelt Glorieta. Pumasok kami sa isang cosmetic shop. Ang mga Filipino cosmetics ay sikat din sa Amerika. Pumili kami ng mga bagay at pumunta sa counter para magbayad. Akmang kukunin ko ang aking wallet, ngunit sinabi ng empleyado, pwede po kayong magbayad gamit ang card o iscan po. Kinuha ko ang aking credit card, isang Visa card na ginagamit ko sa Amerika.
Iniabot ng empleyado ang card reader sa akin. "Itap nyo lang po ang card." "Itap ang card?" Nagtatakang tanong ko. "Opo, ito po ay contactless payment," paliwanag niya. Idinikit ko ang card sa card reader. May tumunog na beep. Kumpleto na ang pagbabayad. Hindi na kailangang maglagay ng PIN. Nagulat ako. "Hindi na kailangan ng PIN para sa maliit na halaga." "Opo," sabi niya. Napakahanga-hanga. Sa New York, mayroon ding contactless payment, ngunit hindi lahat ng tindahan ay mayroon nito. Pumunta kami sa susunod na tindahan, isang clothing store. Nang magbabayad, nakita namin ang taong nasa harapan namin na gumagamit ng cellphone para magbayad. Idinikit niya ang kanyang telepono sa card reader at tapos na ang pagbabayad. Tanong ni Jessica, "Pwede po ba kaming magbayad gamit ang cellphone?" Sagot ng empleyado, "Kung mayroon po kayong application na nakarehistro sa card ng Pilipinas, pwede po. Ang mga foreign cards ay hindi pa po. Ngunit kahit ganoon, kahanga-hanga pa rin. Sa New York, marami pa ring tindahan na tumatanggap lang ng cash." Nag-lunch kami sa isang restaurant, umorder ng pagkain at nagbayad. Ngayong pagkakataon, nagbayad kami gamit ang QR code. May QR code sa mesa. Kinuha ng empleyado ang device para i-scan at lumitaw ang payment screen. Bulong ni Madison, "Dito, lahat ay digital na." Pumasok kami sa isang cafe. Akmang o-order kami sa counter, ngunit may kiosk machine. Sinabi ng empleyado, "Pwede po kayong umorder sa kiosk machine. Ito ay isang touchscreen." Pinili namin ang menu, nag-tap ng card, at kumpleto na ang order. Hindi na kailangang makipag-usap sa empleyado. Sa New York, mayroon ding kiosk machines, ngunit hindi gaanong laganap. Sabi ni Jessica, "Dito, lahat ay magagawa ng walang tao." Pumunta kami sa convenience store para bumili ng tubig at snacks. Mayroong dalawang uri ng counter, isang may cashier at isang self-checkout. Pumunta kami sa self-checkout counter. Scan ng produkto, tap ng card, tapos na. Wala pang 10 segundo, sabi ni Madison. "Napaka-komportable nito, hindi na kailangang pumila." Habang papunta sa istasyon ng tren, biglang sabi ni Jessica, "Uy, kami, ngayong araw hindi pa kami gumamit ng cash, ha?" Ngayon ko lang naalala. Oo nga, card lang ang ginagamit namin. Binuksan din ni Madison ang kanyang wallet. Kumpleto pa rin ang cash ko. Kinagabihan, tinanong ko si Ate Nida, "Hindi po ba gumagamit ng cash ang mga Filipino?" Ngumiti si Ate Nida, "Halos hindi na po. Karamihan po ay nagbabayad gamit ang card o cellphone. Kahit po ang mga street vendors ay tumatanggap ng card." "Street vendors din?" Nagulat ako. "Opo. Ang lolo po na nagbebenta ng taho sa kalye ay may card reader po," sabi niya. Sabi ni Jessica, "Sa New York, marami pa ring tindahan na tumatanggap lang ng cash." Paliwanag ni Ate Nida, "Ang Pilipinas po ay nagpo-promote ng paggamit ng card simula pa noong early 2000s para maiwasan ang tax evasion. Kaya po ang lahat ng tindahan ay kailangang tumanggap ng card. At ngayon po, ang mobile payment ay napaka-popular na, tulad ng GCash, Paymaya o mga bank apps." Tanong ni Madison, "Kung ganoon, hindi na kailangang magdala ng wallet?" Tumango si Ate Nida, "Opo, kailangan lang po ang isang cellphone. Tren, bus, shopping, restaurants, lahat po ay pwedeng bayaran gamit ang cellphone." Napakabigla ko. Sa New York, hindi ito maiisip. Kinagabihan sa kwarto ng hotel, nag-usap kami. Sabi ni Jessica, "Uy, kami, minamaliit natin ng husto ang Pilipinas, ha?" Tumango si Madison. "Oo, akala ko isang bansang papaunlad." Inamin ko. "Oo nga, akala ko isang mahirap, mapanganib at nahuhuling bansa. Ngunit ano ang lahat ng nakita natin?" Tanong ni Jessica. "Mas maganda ang airport kaysa sa JFK," sabi ko. "Ang tren ay mas mahusay kaysa sa New York subway." Nang husto, dagdag ni Madison. "Mas ligtas ang kalsada sa gabi kaysa sa New York," patuloy ni Jessica. "Ang ospital ay mabilis at mura," sabi ko. "Ang eskwelahan ay may mas magandang amenities kaysa sa amin," sabi ni Madison. "Ang payment system ay parang sa hinaharap." Pagtatapos ni Jessica, nanahimik kami sandali at saka maingat na sinabi ni Jessica, "O baka tayo ang nahuhuli?" Hindi ako makasagot. Ayoko nang tanggapin, ngunit maaaring totoo. Sabi ni Madison, "Tayo ang superpower ng mundo. Pinamunuan na natin ang mundo." "Iyon ay nakaraan, Madison," sabi ni Jessica. "Pinamunuan na, hindi pinamamahalaan." Tumingin ako sa labas ng bintana.
Ang mga ilaw sa gabi ng Metro Manila ay kumikinang. Ang mga ilaw mula sa matatayog na gusali, ang neon lights sa mga kalsada, ang mga kotse na nagmamadali, mukhang buhay, moderno, at parang sa hinaharap. Habang ang New York, paano ito? May kasaysayan, may tradisyon, ngunit luma. Inamin ko sa aking puso, nahuhuli kami. Ang Pilipinas ay nangunguna, ngunit ayoko pa ring sabihin. Bukas na ang huling araw. Ang araw na kailangan nang bumalik sa bansa. At pagbalik, kailangan kong magpasya kung paano tatanggapin ang karanasang ito. Huling araw, sa umaga, nag-impake kami. Ang 7 araw ay mabilis na lumipas, parang kasinungalingan. Sa simula, inakala kong magiging napakasama, ngunit ngayon, ayoko nang umalis. Sa bus papunta sa airport, tanong ni Ate Nida, "Kumusta po ang Pilipinas?" Sumagot ang mga estudyante, "Mas maganda po kaysa sa inaakala namin. Napakahanga-hanga po, gusto naming bumalik ulit." Tumango din ako dahil totoo iyon. Ninoy Aquino International Airport. Ang parehong airport na nakita namin 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ngayon mukha itong naiiba. Hindi lang isang magandang airport, kundi isang epektibong airport. Hindi lang isang malinis na airport, kundi isang modernong airport. Nag-check-in kami, dumaan sa immigration, at naglakad sa mga duty-free shops. Malapit na ang oras ng paglipad. Habang naglalakad patungo sa gate, sabi ni Jessica, "Ashley, pagbalik natin, ano ang sasabihin mo?" "Ano ang sasabihin?" Tanong ko. "Yung presentation na kailangan nating gawin sa harap ng flagpole. Yung karanasan mula sa educational trip," sagot niya. Oo nga. Ayon sa tradisyon, ang mga estudyanteng bumalik mula sa educational trip ay kailangang magpresenta ng kanilang karanasan sa harap ng buong eskwelahan. Matagal akong nag-isip, ano ang sasabihin ko? Sasabihin ko ba ang totoo, na mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Ngunit kung gagawin ko iyon, paano kaya sa eskwelahan, sa grupo ng mga kaibigan? Sumakay kami sa eroplano, 17 oras pabalik. Habang umaalis ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Lumalayo ang Metro Manila. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga larawan. Ninoy Aquino International Airport, MRT, Night Market, International High School sa Pilipinas. Sa nakalipas na 7 araw, ang aking pananaw sa mundo ay lubos na nagbago. Nakarating kami sa New York, sa JFK Airport. Pagkababa ng eroplano, naramdaman ko ang pagkakaiba. Napakaluma ng airport sa paningin ng isang taong kakabalik lang mula sa NAIA. Napakahaba ng pila sa immigration. Kakaunti ang automated booths. Matagal ang paghihintay para sa mga bagahe. Sinalubong kami ng aking mga magulang. Niyakap ako ni nanay. "Ashley, namiss kita. Kumusta ka anak?" Nag-aalangan ako sandali at saka sumagot, "Ayos lang po." Tanong ni tatay, "Hindi naman mapanganib, di ba?" Umiling ako. "Hindi po. Mas ligtas pa po kaysa sa New York." Nagulat ang aking mga magulang. Sa kotse pa uwi, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada sa New York, ang parehong kalsada 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit sa aking mga mata, mukha itong naiiba. Lumang gusali, maruming kalsada, mabagal na bus, at pag-uwi, mas mabagal ang internet kaysa sa Pilipinas. Dumating ang araw ng eskwelahan, ang araw na kailangang magpresenta sa harap ng buong eskwelahan sa auditorium. Lahat ng estudyante at guro ay nagtipon-tipon. Nagbigay ng intro ang principal. Ngayon, tinatawagan natin si Ashley Davenport para magpresenta tungkol sa kanyang educational trip sa Pilipinas. Umakyat ako sa stage, binuksan ang presentation na inihanda ko. Ang unang slide ay ang aking Instagram post 1 linggo na ang nakalipas. Pinilit na pumunta sa Pilipinas para sa isang educational trip. Isang bansa na puro kaguluhan sa politika, problema ng mga bansang papaunlad. Tumawa ang mga estudyante. Sabi ko, "Ito po ang iniisip ko 1 linggo na ang nakalipas. Akala ko po ang Pilipinas ay isang bansang papaunlad, mapanganib at mahirap. Ngunit nagkamali po ako." Ang ikalawang slide ay paghahambing ng NAIA at JFK Airport. Ang NAIA ay isa sa pinakamahusay na paliparan sa mundo, samantalang ang JFK ay hindi man lang nakapasok sa top 10. Ang ikatlong slide ay paghahambing ng MRT at New York Subway. Ang MRT ng Metro Manila ay may aircon, platform screen doors at internet, ngunit ang New York ay wala man lang isa. Ang ika-4 na slide ay paghahambing ng crime rate. Ligtas ang Metro Manila kahit hating gabi.
ngunit mapanganib ang New York pagkatapos ng 9 p.m. Ang ikalimang slide ay ang healthcare system. Sa Pilipinas, 35 minuto at main 60 ang gastos. Sa Amerika, kailangang maghintay ng 8 oras at mas mahal ng maraming beses. Ang ika-6 na slide ay paghahambing ng high school sa Pilipinas at sa aming eskwelahan. Ang mga eskwelahan sa Pilipinas ay may aircon, smartboards at modernong amenities. Ang eskwelahan namin ay isang 150 taong gulang na gusali na hindi pa rin maganda ang heating system. Nabulungan ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Dati po, ipinagmamalaki ko na ako ay tagapagmana ng isang superpower ng mundo. Tinuruan kami na kami ang pinuno ng mundo, ngunit iyon ay nakaraan na. Paano po ngayon? Nakita ko ang hinaharap sa Pilipinas. Mga epektibong sistema, high-speed internet, ligtas na kalsada, accessible healthcare. Habang ang Amerika, paano ito? Lumang infrastruktura, mabagal na sistema, mapanganib na kalsada sa gabi, isang healthcare system na malapit ng gumuho. Ang huling slide ay ang aking pinakabagong Instagram post. Nagkamali kami sa lahat. Mali ang lahat. Ang Pilipinas ay 50 taon na. Ang abante, akmang bababa ako ng stage, ngunit tumayo ang principal. Miss Davenport, sandali, sinasabi mo ba na ang aming eskwelahan, ang aming bansa, ay mas mababa? Umiling ako. Hindi po. Sinasabi ko lang po ang totoo. Tumayo si Mr. Peterson. Principal, tama si Ashley. Nakita ko rin po, talagang napakalaki ng pag-unlad ng Pilipinas. Nagsimulang tumango ang iba pang mga guro. Nagpalakpakan ang mga estudyanteng sumama sa trip. Nahirapan ang principal, ngunit sa huli ay umupo siya. Tapos na ang presentasyon. Sa break, maraming estudyante ang lumapit sa akin. Talaga? Ang laki ng pagkakaiba? Mas maganda ba talaga ang Pilipinas kaysa sa atin? Gusto ko ring pumunta at makita. Sumagot ako, oo, totoo. Subukan ninyong makita ng personal. Sa lunch, sabi ni Jessica at Madison, Ashley, napakaka-brave mo na sabihin iyon sa harap ng principal. Ngumiti ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Ngunit sa aking puso, alam kong babaguhin ng presentasyon na ito ang aking buhay. Isang estudyante mula sa isang nangungunang 150 taong gulang na eskwelahan ang pumupuna sa superpower status ng kanyang sariling bansa. Ngunit hindi ako nagsisisi dahil iyon ang totoo. Ang presentasyon ni Ashley ay naging isang mainit na issue, higit pa sa eskwelahan. Isang estudyante ang nag-record ng video ng presentasyon at in-upload sa online. At binigyan din ng pansin ng media ng Amerika. Nag-report ang CNN sa headline na The Philippines Through the Eyes of a Top Private School Student. Nagkaroon ng mainit na diskusyon. May ilang pumupuna kay Ashley, ngunit karamihan ay sumasang-ayon, lalo na ang mga kabataan na sumusuporta kay Ashley. Nadarama rin namin na nahuhuli ang Amerika. Pagkalipas ng 6 na buwan, isinasaalang-alang ni Ashley na magpatuloy ng pag-aaral sa universidad sa Pilipinas. Sa simula, tutol ang kanyang mga magulang, ngunit nang marinig nila ang karanasan ni Ashley, nagsimula silang umintindi. Nagpa siya ang Wellington Women's College na muling mag-organisa ng isang educational trip sa Pilipinas sa susunod na taon. At sa pagkakataong ito, ang mga estudyante mismo ang humiling. Ang huling post sa Instagram ni Ashley, "Isang linggo sa Pilipinas ang nagpabago ng aking buhay magpakailanman. Akala ko nagmula ako sa isang bansang mas mataas kaysa kanino man, ngunit nagkamali ako. Natuto akong magpakumbaba. Isang batang babae ang nagtanggal ng pagtatangi at nagbukas ng pananaw sa mundo ng daan-daang iba pang estudyante. Ang pag-follow at pag-like ay magiging mahalagang suporta sa pagbabahagi ng marami pang katotohanan. Salamat."